Naisip mo na ba ang kapalaran ng mga babaeng mas piniling mahalin ang mga nahulog na anghel kaysa sundin ang utos ng Diyos? Ihanda ang iyong sarili upang tuklasin kung paano naghimagsik ang kanilang mga asawang makalangit laban sa langit at ang matinding kaparusahan na hinarap ng matatapang ngunit naliligaw na kababaihang ito. Alamin ang trahedyang kwento ng mga Nephilim, ang higanting supling ng ipinagbabawal na pagsasamang ito na nilipol ng isang matinding baha, at kung paano pinangunahan ng Arkanghel Miguel ang lahat. Ngunit ang pinakanakakagulat na revelasyon ay ang parusang ipinataw niya sa mga asawa. Manatili at tuklasin kung paano naging mga sirena ang kanilang espiritu at patuloy na umaalingaw-ngaw sa ating mga alamat hanggang ngayon. Naisip mo na ba kung paano maaring magbago ang lahat dahil lamang sa isang sulyap? Sa kwentong ito, matutunghayan mo ang pinakadramatikong kaso ng pag-ibig sa unang tingin na nauwi sa trahedya sa kasaysayan. Isipin mo ito, sa kalangitan, ang mga anghel ay ginagampanan ang kanilang tungkulin. Pinupuri ang Diyos, sinisiguro ang maayos na daloy ng sansinukob. Ang kanilang tanging misyon ay ang maglingkod sa may kapal. Tila isang simpleng gawain, hindi ba? Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Mula sa itaas, napansin ng ilang makapangyarihang anghel ang mga babae sa lupa. Ang mga babaeng ito ay hindi pangkaraniwan. Taglay nila ang isang kagandahang hindi makalangit. Totoo, may mga pagkukulang at lubos na makatao. Dito nagsimula ang paglala ng sitwasyon. Ang mga anghel na dapat ay hindi tinatablan ng tukso ng daigdig ay biglang nakaramdam ng isang kakaibang pagnanasa. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang humila sa kanila pababa. Sa bawat sulyap sa mundo, lalo itong lumakas. Ang dati nilang maningning na liwanag ay unti-unting napapalitan ng anino ng ipinagbabawal na pag-iisip. Samantala, sa lupa, patuloy lamang sa kanilang pang-araw-araw na buhay, ang mga babae nagtatrabaho, tumatawa, umiibig. Hindi nila alam na sa itaas may mga makapangyarihang nilalang na handang suwayin ang mga batas ng langit para lamang sa kanila. Ngunit may isang kakaibang pakiramdam ding bumalot sa mga babae. Para bang may matang palaging nakatingin sa kanila, isang damdaming hindi nila maunawaan. Para itong tahimik na unos bago sumiklab ang isang malakas na bagyo. Pakiramdam nila ay nasa bingit sila ng isang pagbabagong hindi pa nila nasaksihan noon. Sa hangin, may halong kaba, panganib at pananabik. Alam ng mga anghel ang panganib ng kanilang naiisip. Sa tuwing naiisip nilang bumaba sa lupa, naaalala nila kung sino sila, mga lingkod ng Diyos, mga mandirigma ng kalangitan. Ngunit sa halip na humina, lalong lumakas ang kanilang pagnanasa. Nagsimula silang magtanong ng mga bagay na hindi pa nila naisip noon. Paano kung maranasan natin ang tunay na damdamin ng tao? Paano kung magmahal tayo gaya nila? Ang kanilang mga puso na dating nakalaan lamang sa Diyos ay unti-unting napuno ng matinding pagnanasa. Araw-araw, parami ng parami ang nahuhulog sa tukso, mga anghel na dati matapat, ngayoy tuluyang nabighani sa kagandahan ng mundo. Nilamon sila ng pag-aalinlangan, hinatii sa pagitan ng kanilang banal na tungkulin at ang matinding damdaming bumabalot sa kanila. Isang malawakang pagbabago ang paparating. Ang langit at lupa ay hindi dapat magsanib sa ganitong paraan. Ngunit heto sila, dating mga bantay ng trono ng Diyos, mga saksi sa paglikha ng sansinukob. Ngayon ay handang isuko ang lahat para sa isang sulyap ng makamundong pag-ibig. Ngunit walang sino man ang nakakaalam na ang desisyong ito ay magpapasimula ng isang serye ng mga pangyayaring magbabago sa parehong langit at lupa. Malapit nang matuklasan ng mga anghel na ito ang mabibigat na kaparusahan ng pagsuway sa banal na batas. Gaano man katindi ang tukso,
Nang bumaba ang mga anghel sa lupa, isang uri ng mahika ang bumalot sa paligid, ngunit hindi ito isang mabuting mahika. Isipin mo ang pinakamagandang taong nakita mo sa buong buhay mo, pagkatapos ay dagdagan mo ito ng 1,000 beses. Ganito ang alindog ng mga nahulog na anghel. Hindi lamang sila naglalakad, tila lumulutang sila. Hindi lamang sila nagsasalita, ang kanilang tinig ay parang awit na umaakit sa pandinig. Nagliliwanag sila at ang lahat ng nasa paligid nila ay tila nagkukulay-abo. Nang lumitaw sila sa mga bayan at nayon, tumigil ang lahat ng ginagawa ng mga tao. Walang sino man ang makakilos para itong pagtitig ng direkta sa araw. Napakaliwanag, napakatindi, ngunit imposibleng alisin ang paningin. Ang mga babaeng nakatingin sa kanila ay nakaranas ng isang bagay na lampas sa karaniwang pagnanasa. Para bang sila'y nahipnotismo. Ang mga nilalang na ito ay hindi basta mga gwapong manlalakbay, sila'y tila perpekto, hindi makalupa. Ang kanilang balat ay kumikislap na parang tinampalasan ng liwanag ng buwan. Ang kanilang mga mata ay kumikinang na parang may hawak na mga bituin at ang kanilang mga ngiti. Dito nagsimula ang lahat ng komplikasyon. Ngunit tulad ng kasabihan, kung ang isang bagay ay tila masyadong maganda upang maging totoo, marahil ay may lihim itong itinatago. Ang mga lalaking ito ay hindi basta karismatikong nilalang. Sila ay mga anghel na tinalikuran ang kanilang banal na tungkulin. At kung tititigan mo sila ng mas malapitan, mararamdaman mo ang kakaibang pangamba. Ang kanilang mga ngiti, bagamat kaakit-akit, ay may tinatagong dilim. Ang kanilang mga mata, kahit nakakahalina, ay may lalim na hindi likas sa kahit sinong mortal. Ang mga babaeng nakatagpo ng mga nahulog na anghel ay hindi makakatanggi sa kanila, tulad ng gamu-gamo na nahahatak sa liwanag ng apoy. Paano nga ba lalabanan ang isang nilalang na nagliliwanag ng makalangit na liwanag, isang nilalang na tila alam ang bawat sulok ng iyong kaluluwa kahit walang sinasabing salita, at isang nilalang na kayang mag-alok ng mga pangakong lampas sa kayang ibigay ng sinumang lalaking tao. Ngunit habang lumilipas ang panahon at lalong napapalapit ang mga kababaihang ito sa mga nahulog na anghel, unti-unti rin silang nagbabago. Nasisipsip nila ang bahagyang liwanag ng langit. Nagiging iba ang pananaw nila sa mundo. Ang pangkaraniwang buhay ay nawalan ng halaga. Ang mga lalaking tao ay tila nawalan ng sigla kung ikukumpara sa mga makalangit na nilalang na ito. Alam ng mga nahulog na anghel ang epekto nila. Pinipili nila ang pinakamagagandang babae, ang mga nagustuhan na nila noon pa man mula sa kalangitan, at ginagamit ang kanilang banal na kakayahan upang maging perpektong lalaking pinapangarap ng mga ito. Para itong isang engkantadong pag-iibigan, ngunit may madilim na lihim sa ilalim ng kinang nito. Sa bawat pagkakataong ang isang nahulog na anghel ay kumuha ng asawang tao, nagkaroon ng mga alon ng epekto na umabot sa parehong langit at lupa. Ang mga pagsasamang ito ay hindi dapat naganap at ang bunga ng kanilang unyon. Dito nagsisimulang dumilim ang ating kwento. Pag-usapan natin ang mga Nephilim. Isipin mo ang isang batang hindi kailanman nanatiling maliit o inosente, kundi patuloy na lumalaki hanggang sa maging isang dambuhalang nilalang. Ang mga supling na ito ay hindi ordinaryong bata. Sila ay mga higante na may kakayahang bumuwal ng mga bundok at may ganid na gana na kayang ubusin ang yaman ng isang buong nayon. Yumayanig ang lupa sa kanilang bawat hakbang, dumadagundong ang kanilang tinig sa malalayong lugar. Sila ay isinilang mula sa lakas ng isang anghel at damdamin ng isang tao, ngunit wala silang sapat na dunong upang kontrolin ang alinman sa dalawa. Para silang higanting bata sa gitna ng isang matinding pagwawala, isang nakakatakot na tanawin. Ang mga komunidad ay nabalot ng takot dahil sa presensya ng mga Nephilim.
Ang mga karaniwang tao ay walang laban sa kanila. Ginagawa ng mga higanting ito ang lahat ng kanilang nais. Nilalamon ang lahat ng kanilang maabot at nagiiwan ng wasak na lupain sa kanilang daraanan. Ang ilan ay kasing taas ng mga punong kahoy, ang iba na may mas malaki pa. Ngunit ang tunay na panganib ay hindi lang nasa kanilang laki. Ito ay nasa kanilang talino. Hindi sila basta mababangis na nilalang. Sila ay marurunong at ito ang lalong nagpadagdag sa kanilang pagiging mapanganib. Mula sa kalangitan, pinagmasdan ng Diyos ang kaguluhang nagaganap sa lupa. Ang mundo na nilikha niyang dalisay ay napuno na ngayon ng mga higanteng hindi kailanman dapat umiral. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalakas ang puot ng Diyos. Ang mga taong nilikha niya at minahal ay nabubuhay na ngayon sa takot, nagkukubli sa kanilang mga tahanan at patuloy na dumadaing para sa kanyang tulong. Alam niyang kailangang may gawin upang maibalik ang kaayusan, kaya tinawag niya ang mga arkanghel, ang pinakamahuhusay na mandirigma ng langit upang isagawa ang kanyang utos. Ngunit kahit para sa mga makapangyarihang sundalo ng langit, ang pakikipaglaban sa isang Nephilim ay tila pagharap sa isang napakalakas na sakuna. Ang mga ito ay halos hindi matalo at ang kanilang bilang ay nakakaalarma. Ang mga arkanghel, kabilang sina Miguel at Gabriel, ay tinipon ng kanilang hukbo, naghahanda para sa pinakamatinding labanan na kanilang haharapin. Mahalaga ang tamang estratehiya, hindi nila maaaring sumugod ng walang plano. Ang kanilang mga kalaban ay hindi basta masasamang espiritu, sila ay may dugong anghel sa kanilang mga ugat. Ngunit ang mga digmaang may kinalaman sa Diyos ay may kakaibang aspeto, ang mismong banal na interbensyon. Alam ng Diyos kung gaano kapanganib ang mga Nephilim, kaya napagpasyahan niyang siya mismo ang kikilos. Bumuo siya ng isang makapangyarihang solusyon, isang delubyo na lilinis sa daigdig mula sa kasamaan na lumaganap. Habang inihahanda ng hukbo ng langit ang kanilang sarili para sa labanan, ang paparating na pagbaha ay naging isang di maiiwasang puwersa ng paglilinis. Ang naganap na labanan ay isang pambihirang tanawin, hindi kailanman nakita noon. Hinarap ng hukbo ng langit ang mga Nephilim sa ilalim ng isang langit na pinunit ng kidlat habang dumadagundong ang kulog sa mga bundok at nagsimulang bumuhos ang ulan. Sa unang pagkakataon, nakadama ng takot ang mga Nephilim, isang damdaming hindi nila kailanman naranasan noon. Habang lumalakas ang pagbaha, naging malinaw sa lahat, mga anghel, tao at Nephilim, na may mga hangganang hindi maaaring tawirin. Nakita mo na ba ang ulap ng bagyo na napakaitim kaya nitong gawing gabi ang araw? Isipin mo iyon, ngunit 1,000,000 beses na mas matindi. Ganito ang nangyari nang mapagpasyahan ng Diyos na sapat na ang kanyang nakita. Hindi lang basta dumilim ang langit, ito ay naging itim na parang uling. Ang hangin ay naging makapal, halos mahirap ng huminga. Noong una, hindi ito pinansin ng mga tao. Ulan lang naman yon, hindi ba? Ngunit hindi ito ordinaryong bagyo. Ang bawat patak ng ulan ay mabigat at malalaking tila luha ng langit mismo. Hindi lang basta bumagsak ang ulan. Ito ay bumuhos ng walang tigil, walang pahinga, walang humpay. Ang mga makapangyarihang Nephilim na dating kinatatakutan ng lahat, ngayon ay unti-unting natabunan ng takot. Ang mga higanteng kayang durugin ang bato gamit ang kanilang mga kamay ay wala ng kalaban-laban sa patuloy na pagtaas ng tubig. Nagsimula silang maghanap ng mas matataas na lugar, ngunit ang tubig ay patuloy na pumapaitaas. Ang kanilang dating hindi matatawarang lakas ay walang silbi laban sa puot ng kalikasan. Ang kanilang mga sigaw ng awa ay pumailan lang sa hangin, mga desperadong panaghoy sa gitna ng kaguluhan. Ang mga nahulog na anghel ay nanatiling walang magawa.
Tahimik na pinagmamasdan ang kanilang mga supling, ang mga nilalang na kanilang pinanagutan, na nilalamon ng walang humpay na baha. Ngunit wala silang magawa. Ito ay isang banal na paghuhukom, hindi maaaring pigilan ng sinuman, maging ng mga nilalang ng langit o lupa. Sa gitna ng matinding pagkawasak, ang Arka ni Noe lamang ang tanging lugar ng kaligtasan. Isipin mong nasa loob ka nito habang ang bagyong galit na galit sa labas ay nagpapagalaw sa barko na parang laruan sa gitna ng nag-aalimpuyong alon. Sa loob, ang natitirang mga tao at hayop na pinili ng Diyos upang mabuhay ay nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Naririnig nila ang humihina at unti-unting nawawalang sigaw ng mga naiwan sa labas. Ngunit wala silang magawa upang tumulong. Sila ay bahagi ng isang banal na plano at wala silang pagpipilian kundi magtiwala dito. Patuloy na pumaitaas ang tubig. Una, tinakpan ang mga bukirin. Pagkatapos ay nilamon ang mga kagubatan at sa huli, pinatag ang mga burol. Maging ang pinakamataas na mga bundok ay nilamon ng nagngangalit na baha. Ang mga Nephilim, ang dating mga higanteng tila walang katapat, ay naging simpleng mga labi na inanod ng agos. Ang kanilang pambihirang lakas ay hindi sapat upang labanan ang tubig na humatol sa kanila sa kanilang tuluyang paglalaho. Ang mga nahulog na anghel, nakagapos at wala ng kapangyarihan, ay tahimik na nanood habang ang kanilang mga nilikha, ang kanilang mga minahal, at ang mga sibilisasyong kanilang hinubog ay tuluyang naglaho sa ilalim ng rumaragasang tubig. Ang pagbaha ay nagpatuloy sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Nang sa wakas ay luminaw ang kalangitan, ang mundo ay naging isang malawak na karagatan. Walang anumang lupain o palatandaan, tanging tubig na walang hanggan. Ang nag-iisang tanda ng buhay ay ang Arka ni Noe, palutang-lutang sa walang katapusang dagat. Unti-unting humupa ang tubig at isang ganap na binagong mundo ang lumitaw. Ang mga istruktura at alaala ng mga Nephilim ay naglaho na parang pinindot ang isang napakalaking pindutan ng pagsisimula muli sa buong daigdig. Ngunit para sa ilan, lalo na sa mga asawa ng mga nahulog na anghel, mas matindi pa sa baha ang naghihintay sa kanila. Isang parusang hindi lamang nagtapos sa kanilang kwento, kundi nagbigay ng isang mapanirang pagpapatuloy. Maaring isipin ng iba na natapos na ang pinakamalubhang bahagi, ngunit para sa ilan, ito ang simula ng isang bagong bangungot. Isaalang-alang ang mga kababaihang umibig sa mga nahulog na anghel. Nakatakas sila sa baha, ngunit marahil ang kanilang pagkakaligtas ay hindi isang pagpapala. Isipin mo kung gaano kasakit ang magmahal ng lubos, isang nilalang na perpekto at makapangyarihan, lamang upang masaksihan siyang sa pilitang kinitil, iginapos sa kadiliman. Ito ang naging kapalaran ng mga babaeng ito, ang kanilang mga makalangit na asawa, dating maningning at marilag, ngayon ay ikinadena sa mga anino. Ang ilan ay itinapon sa kailaliman ng bangin, ang iba naman ay ipinagapos sa mga kulungang hindi abot ng mortal na mundo. Sila'y walang kapangyarihang tulungan ang kanilang mga asawa. Ipagtanggol sila o kahit yakapin man lang. Iniwanan ang mga babae upang harapin ng mag-isa ang mga bunga ng kanilang mga pagpili. Marami ang tuluyang nasiraan ng loob. Isipin mong malaman na ikaw mismo ang isa sa mga dahilan ng pagkagunaw ng mundo, isang kasalanang hindi kayang dalhin ng kahit sinong mortal. Napaluhod sila, humihingi ng kapatawaran sa Diyos, umiiyak hanggang wala ng luha na mailuha. Ngunit hindi lahat ay pinagsisihan ng kanilang nagawa. Mayroong isang tulad ni Nama, kaakit-akit at matigas ang loob. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi siya sumuko. Ginamit niya ang kanyang kagandahan at pang-akit upang patuloy na akitin ang iba sa kapahamakan. Kahit sa gitna ng kanyang pagbagsak, nanatili siyang matigas ang puso, tumatangging aminin ang kanyang pagkakasala.
Ngunit ang kanyang pagmamataas ay nagtulak sa kanya sa isang mas malagim na kapalaran. Ang hatol sa kanila ay masakit at hindi inaasahan. Sila ay ginawang mga sirena, ang mga maalamat na nilalang na umaakit sa mga mandaragat tungo sa kanilang pagkawasak. Sila ngayon isinumpang maging mapanukso at mapanganib, isang refleksyon ng mga anghel na kanilang minahal. Sa bawat panibagong kaluluwang kanilang inakit sa kapahamakan, patuloy nilang ginagaya ang landas na kanilang tinahak noon. Ang bigat ng kanilang kasalanan ay hindi naglaho. Ito ay naging isang walang hanggang pasanin. Alam nilang naging bahagi sila ng pagkawasak ng mundo at ang kaalaman na ito ay naging isang walang katapusang pahirap. Ang iba sa kanila ay tuluyang nabaliw sa dalamhati. Ang iba naman ay naging anino na lamang ng dating sarili. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat, ang kanilang mga nahulog na asawa, nakakulong sa kawalan, ay nakakaramdam ng bawat hirap na dinaranas ng kanilang mga asawa. Nadarama nila ang kanilang sakit, ang kanilang kawalan ng pag-asa, ang kanilang pagkasira ng isipan. Ngunit wala silang magawa. Isang tunay na anyo ng pagpaparusa. Samantala ang mga anghel na nanatiling tapat sa Diyos ay binigyan ng bagong misyon. Bantayan ang bagong mundong ito at tiyaking hindi na muling mauulit ang ganitong trahedya. Pinagmamasdan nila ang mga sirena, ang dating kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng kasal. Ngayon ay inaakit ang mga mandaragat gamit ang kanilang mapanlinlang na awitin. Pinanood nila ang sangkatauhan na muling bumangon mula sa takot at kawalan, nagsisikap na buuin muli ang nawasak na mundo. Isang bagong simula ito para sa lahat. Ang mundo ay nalinis, ngunit ang mga sugat ng nakaraan ay nanatili. Ang mga tapat na anghel ay patuloy na nagmamasid mula sa malayo, nagmamatiyag, ngunit hindi na kailanman nakikialam. Natutunan na nila ang kanilang aral. May mga hangganang hindi dapat tawirin, gaano man ito kaakit-akit.